So, paano po yung naging modus dito? Mula doon sa isang kontraktor, nagbigay siya ng proposal sa isang, district engineer, tama ba? Or sa isang congressman and then na-include doon sa original na National Expenditure Program? Gano'n po ba yung sistema? Tanong, ito ay diniscuss ko sa aking press briefing kahapon na nung ako ay bagong halal, ang aking dating DPWH District Engineer ay nagbigay sa aking staff ng listahan ng mga proyekto na sinabi niya ay ipapapondohan ng iilang mga kontratista sa DPWH. So base sa mga messages na yon, ang mga kontratista pala ang mga nagrerekomenda ano ang ipapasok sa DPWH budget. At ang lumabas sa aking budget ay kasama ang isa sa mga 135 million peso project na ibinigay sa amin beforehand ng aming DPWH District Engineer. Ang alegasyon sa Blue Ribbon Committee hearings ay kaya nagbibigay ng ganitong alokasyon ang DPWH sa mga proyekto ng mga kontraktor dahil una, may usapan na i-award ang mga proyekto na yan sa kontratistang yon. At pangalawa, meron na pong ibinibigay daw na kickback paglabas pa lang ng National Expenditure Program. Ano ang magawa natin ngayon? Ilabas ni Secretary Dizon ang lahat ng kanyang impormasyon tungkol sa anuman ang mga proyekto na ipinasok ng mga kontraktor sa DPWH budget para pwede natin na alisin yung mga proyekto na may taint ng korupsyon. Mm. Pero ang tanong, meron po kayang listahan si Secretary Dizon or nangyayari ho ito sa lingid po sa kanyang kaalaman? DPWH, una, ay may listahan ng lahat ng mga proyekto na pwedeng ipakita sa publiko on per district. At sa mga proyektong ito, alam ng DPWH kung ito po ay ipinasok ng congressman o ng iba. Inamin po ni Secretary Manny Bonoan na meron siyang tinawagan niyang leadership fund. Sa leadership fund na ito, meron siyang listahan sino yung nagpasok ng bawat proyekto.